Si Mika ay isang college student na halos buong gabi ay gising. Nasa harap siya ng laptop, naka-headset, nagne-Netflix habang nag-scroll sa Messenger. Tahimik ang buong bahay dahil tulog na ang mga magulang at kapatid niya. Bandang 12:00, biglang may pumasok na chat request mula sa isang unknown account. Walang profile picture, walang pangalan, pero may green dot. Online siya ngayon. Binuksan ni Mika at ang unang message ay, "Mag-isa ka ba sa kwarto mo?" Napailing siya. Inisip niya na troll lang o baka kaibigan niya na nagbura ng profile. Sumagot siya, "Oh, bakit?" Agad ang reply, "Hindi ka nag-iisa." Napahinto siya. Medyo natawa, pero may kaba na rin. "Ha? Sino ka ba?" Ang isinusulat niya, pero bago pa niya masend, biglang lumabas ulit yung typing indicator. Ang tagal, halos 1 minuto. Parang may sinusulat na mahaba. Dumating ang message. Isang picture. Hawak-hawak ng nanginginig niyang kamay ang phone. Ang litrato, kuha mula sa loob ng kwarto niya. Siya mismo nakaupo sa harap ng laptop. Biglang nanlamig ang katawan niya. Dali-dali siyang lumingon. Sarado ang pinto. Nakapinid ang bintana. Walang tao. Pagbalik niya sa phone, may kasunod pang mensahe. "Gusto mong makita kung nasaan ako?" Hindi siya sumagot. Pero isa pang notification ang dumating. Isang video file. Binuksan niya ito ng nanginginig. Ang video, kuha mula sa webcam ng laptop niya. Doon niya nakita ang sarili niya. Nakaupo, kagaya ng itsura niya ngayon. Pero sa gilid ng screen may isa pang mukha, isang maputlang lalaki nakangiti nakadikit sa balikat niya. Napatayo siya agad, hinila pababa ang takip ng laptop at halos matumba ang upuan. Pero narinig niya, mula mismo sa speaker ng laptop, kahit nakasara ito, isang mahinang boses na bulong. "Andito lang ako, Mika." Nabitiwan niya ang phone, pero kahit nakatihaya ito sa sahig, kita pa rin niya ang mga bagong mensahe na sunod-sunod na pumapasok. "Huwag ka nang sumigaw. Buksan mo ulit ang laptop." Kasi kung hindi, biglang tumigil ang messages. Tahimik ang buong kwarto. Rinig lang niya ang malakas na tibok ng puso niya. Dahan-dahan niyang dinampot ang cellphone, nanginginig at binuksan ang messenger. May isa pang bagong message. Isang litrato ulit, pero hindi na galing sa loob ng kwarto niya, kundi kuha mula sa labas ng bahay, nakaharap sa bintana ng kwarto niya sa ikalawang palapag. At doon sa reflection ng salamin, malinaw na may isang lalaking nakatayo, nakangiti, nakatingin diretso sa kanya. At bago pa niya mabitawan ulit ang phone, dumating ang huling message. "Huwag ka na mag-lock, papasok na ako."